Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras at update na rin sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kaninang madaling araw sa alas 2 ng umaga ay tuloy na rin nag-iisang bagyo itong low pressure area na ating minomonitor. So binigyan natin ito ng local name or domestic name na Juaning. Itong tropical depression na ito, kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 10 kilometers per hour. So papalayo ito sa ating bansa at wala itong direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Samantala, ito namang isa pang bagyo sa labas naman ng ating PAR sa may West Philippine Sea na nasa labas na ng ating monitoring domain. Ay malayo ito sa ating bansa pero yung trough o yung extension nito ay umaabot sa kanurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kaya posible tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan as well as yung mga kaulapan na may kasamang thunderstorms dito sa areas ng Ilocos Region, Zambales, at sa Bataan. So humina na rin yung epekto ng habagat. So sa ngayon umiiral na lamang ito sa kanurang bahagi ng Southern Luzon. So for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ngayong araw dahil malayo nga itong bagyo, walang direktang epekto sa atin, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, fair weather conditions maliban na lamang sa mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay bagyong Juaning. So malayo nga itong si Juaning sa ating bansa, wala itong magiging direktang epekto sa ating panahon sa mga susunod na araw. Hindi rin natin ito inaasahan na hahatakin or palalakasin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Gayunpaman, ay magpapatuloy yung generally northward na paggalaw ni Juaning hanggang mamayang gabi. And then after that, magiging north-northeastward yung paggalaw nito. Patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil mananatiling malayo itong si Juaning sa ating bansa, hindi tayo magtataas ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. So mapapanatili ni Juaning itong tropical depression intensity throughout the rest of the forecast period. Inasahan natin na posibleng lumabas si Juaning ng ating Philippine Area of Responsibility by mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong ang kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon, so sa mga areas ng Ilocos Region, Zambales at sa Bataan, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na dulot nitong trough o yung extension ng tropical depression sa labas ng ating part dito sa may West Philippine Sea. So inasahan natin ang improving weather conditions possibly later in the day pero ngayong madaling araw, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan over portions of Northern and Central Luzon. Samantala, ay humina na rin yung hanging habagat kaya magpapatuloy na itong fair weather over most of Luzon. So Metro Manila and the rest of Luzon, so itong areas ng Cordillera, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, buong Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Asahan natin itong maaliwalas sa panahon ngayong araw para magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, hindi umaabot yung habagat over Visayas at Mindanao pero posible pa rin itong makaapekto over Palawan. So, fair weather conditions pa rin ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papagurin. At sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pakulog at pakilad na dulot ng thunderstorms. So, yung mga pag-ulan na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon o sa gabi. So, muli, inulit ko po, no, walang epekto yung bagyo sa atin. So, magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan over most of the country. Pero gayon pa man, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag